start somewhere. And this is a wonderful, a big start. Yes. So, di ba? Napakaganda. Kaya At masaya saka, ako. congratulations talaga. Napanood ko na po 2 beses ang Tamang Panahon. At Tamang Panahon, nakatadhana talaga. Lahat ng kwento mo, itong lahat ng nangyari ay nakatadhana. Malaking tulong ba na ikaw ang sumusulat ng material mo? Yes, kasi based sa experience ko yun at may observation eh. Pag ikaw nagsulat, alam mo yung metro. Okay. Hindi na siya, pag nagpasulat ka kasi, i-adjust mo pa sa how you deliver Right. it. Pag ikaw nagsusulat, straight na how you deliver it. Paano mo tinitest? I know you go to, you have lounges, etc. But how do you test a joke, for example? Nung mga simula ng career ko, mga 1 year, siyempre bagitong-bagito, tinitest ko talaga sa crowd. Pero nung nagkakaroon, di ba pagka ikaw, parang pag nagdadrive ka na, minsan kung ano May ginagawa. bat na. Ngayon, minsan sinusubukan ko na on the spot. Okay. Ina-adlib ko kunyari, tapos pag pumatok, magiging permanent ko na siya. So, Okay. yun, ngayon ang nangyari. Mabilis na ngayon ang sulat ko. Okay. Alex, ang talent ba sa comedy, ito'y inborn or is it something that can be learned? Inborn talagang, you have it. Either you have it or you don't. I'm sorry. Mas maganda talaga yung pondasyon na, parang singing, pag maganda talaga yung boses mo, konting tweak lang, okay ka na. Pero pag inaaral kasi, minsan, ang mangyayari is parang hindi talaga laging effective. Contrived. Oo. Pinupush mo. Pinupush mo, tapos ang tendency mo is to really sundin yung deletra. Hindi ka tulad pag normal ka, kahit anong bitaw mo, natatawa yung mga tao. Okay. Si Bitoy, si Michael V, I had once an interview with him, and I think he did say this also in a lot of his interviews. Sinabi niya na marami sa mga characters sa kanyang mga programa, hugot niya nung siya'y nakatira sa tenement. You have a story na pang pelikula. Diyos ko, Alex, I did some interviews with you and I used to do research and palipat-lipat ang bahay, kung saan ang mga pinagdaanan mo. Gaano kahalaga yon sa komedya mo ngayon? Yung mga hugot ng kwento ng buhay mo? Yung nangyayari yun, masamang experience. Parang mahirap, lipat na bahay. Pero hindi ko alam na yung pala yung bangko ko ng mga... So humuhugot ka rin doon? Humuhugot ako doon, pero ang delivery ko is yung, kasi pinanganak akong may knack talaga of storytelling. Pero yung nag-combine pa siya ng experience ko sa buhay, na marami akong pinaghuhugutan, tapos kinoconvert sa comedy. Mas lumakas siya. I don't think na kahit na mayaman akong pinanganak, hindi ko siguro na-develop to. Kasi sa dami ng hirap na pinagdaanan mo, sa dami ng bahay na tinirhan mo, sa dami ng mga taong nakilala mo, di ba? Nag-combine ako ng mga, meron ako nakilala siguro someone, kasi mga tambay-tambay, may magagaling na tambay na mag-deliver eh. Na siguro nakuha ko yung delivery niya. Yun. Kasi may magaling magkwento eh. Kaya lang hindi siya nagpurso ng comedy. Siguro nakulong siya, namatay, nag-addict. Ako kasi, nakatutunan ko dahil mas matatanda yung mga kaibigan ko. Nakikinig ako sa inuman. So, nahasa. Gaano kalaki ang totoo? Gaano kalaki ang exaggeration? Meron, di ba? Meron. Sa mga materials. Kasi, you opened with chismis. You tackled politically correct jokes. Men and women. You talk about your wife. You talk about even your mom, dad. Gaano kalaki ang totoo doon? Gaano kalaki ang eksaherasyon? 80% totoo. 20% exaggeration. Some are real life, some are just, ito lang, naisip ko lang ito. Pero base pa rin sa akin. For example, yung nanay ko talaga ay sugarol. Tatay ko ay babaero. Natutunan talaga ng nanay ko na magsugal dahil sa tatay ko na babae. Totoo yun? Totoo yun. Totoo yun. Tapos, ninakaw talaga ng nanay ko yung pera ng tatay ko. Yun yung ending ko eh. Ako gusto ko yung ikwento mo na huwag mo na ibangko. Oo, totoo yun. Kasi 1992 nangyari yun. Running si FBR, naging presidente nun. So, ayaw ng nanay ko pa deposito dahil wala siyang tiwala doon sa eleksyon. Baka mamaya magkagulo. Pero hindi talaga yun ang reason niya. Susugal niya talaga yun. Yung tatay ko naman, naniwala. 100 pa lang ang pera nun, wala pang 1,000 nun eh. So naka-bundle sa ilalim. In fact, hindi ko nga nasabi doon na ginupit-gupit pa ng nanay ko yung dyaryo. Pero budol-budol. Siya talaga ang unang budol-budol eh. Oo, scammer. Siya talaga yung 1992 to. Ginanon niya yung mga Tapos sabi lang sa tatay ko, Piping ang tatay ko, humiga ka lang para alam mo andyan yung pera. So ang tatay ko, dahil hindi nga binubuhat yung kutsyon, ginaganon-ganon niya lang, hindi niya alam na palitan ng dyaryo. Okay. So sinundan ko ang nanay ko doon sa casino. Ako din ang sumundo, 8 a.m. Tapos 300. Kinakalabit ko, galit pa sa akin eh. 300 na lang pera from 170,000. Nag-MRT kami. Bahagi po yan ng tamang panahon. Tamang panahon. Pero pauwi ako, ang nasa isip ko,
talo nanay ko. Tatay ko ang nabiktima, di po ba? Sabi ko, ma, patay ka kay daddy, siya nawala ng pera. Pero pagbalik ko, ang pasok agad ng nanay ko, yung totoong buhay, pagpasok pa lang sa pinto, pipingin hanap mo yung pera. Ikaw, yung pagtitiis ko sa pambababae mo. Pag-alaga ko sa mga anak mo, wala ka palagi. Bandang uli, parang abunado pa yung tatay ko eh. So, ang totoo niyan, kumuha pa ng may pension pa yung tatay ko, binigay pa yung 40,000 sa nanay ko. Sabi niya, pasensya na sa pagkukulang ko. Doon din ako natuto sa nanay ko eh. Hindi.